At ito, public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. Pero, at kay dating Speaker, Martin Romualdez. So dating Senate President at saka dating Speaker. Oo, mukhang matinding statement ito. Ang sabi niya, we have been seriously preparing a case of plunder. Diyan sa sinasabi nilang in aid of legislation. May nagsasabi kangaroo court. Meron nagsasabi wala yan. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya New Goods. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Bagong pelikula, bagong sarswela. Ang galing. Anak ng tipaklong, may panabago na naman tayong panonoorin. Sala ni Bibi Sara, parang ipapasa na sa Committee on Justice. At meron silang pinapasok na pinagsusuplinahan itong Secretary General. Talaga ba? Kami ho ay ano ang tawag doon? Nagugulat. At makakasuhan itong si Martin at si Senator Chis Escudero. Kailan? At meron silang sinasabi, pero siyempre bago natin talakayin yan at bago natin pasadahan yan, san like, san share, samahan mo na subscribe, all goods na po tayo dyan. At abang-abang kayo sa mga, yung mga magpapa-shoutout sa dulo ng ating video, baka isa ka na sa nashoutout natin. Ano ang mga balita ngayon? Kagabi pa ito eh. So nagsalita ho itong ombudsman patungkol dito sa impeachment ba? Hindi, patungkol sa masusupinahan at sasampahan ng plunder case. Sasampahan ng plunder case itong si Martin at si Senator Chis Escudero. Kailan? Ang tanong. Pero yung sala ni Bibi Sara, ipapasa na sa Committee on Justice bukas. At meron ding sinasabi rito na kailangan mag-submit na rin ang Kamara ng kanilang salin. Bakit inuna si Bibi Sara? Pagkatapos, aray ko, baka mamaya maiba ang storya. Ang sarswelang pelikula, malihis na naman. Hindi, kami nagtatanong lang ho. Kasi kung halimbawa, yung salin ni Bibi Sara ay ipapasa na ninyo sa Committee on Justice, dapat sabay-sabay. Diba? Kung kayo ho ay merong gusto. Eto, nagtatanong lang ho mukhang nakakahalata na ata Mukhang nakakaramdam na ata Sobrang lakas ni Bibi Sara. Kaya ho, pati yung mga congressman, kuno, di umano, kailangan magsumiti ng kanilang salin 10 taon simula nung sila ay manungkulan. Tama ba? O 10 taon na serbisyo ang ipapasa. Wow, may ganon Bagong rules to. Di natin alam, nagtatanong tayo. Kaya alamin natin dito kay Sir Boss Amo Manager. Si Ombudsman Crispin Remulla ang magpapaliwanag. Totoo ba? Ang House Kongreso, at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang salin ni VP Sara. Kami po ay may sabi na rin na binibigay sa House tungkol po sa salin ba yan? Yes, sir. Salin ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress. Sino kayang empleyado yun? Ano? Pati empleyado ng Congress ay kailangan daw magsumiti ng salin. Malaki ba kickback ng empleyado ng Congress? Nagtatanong lang ho kami. Kasi kami nagugulat. Parang ang pelikula ngayon, yung producer at scriptwriter nito, pangklase, pati empleyado ng Congress, kailangan may salin na rin. Mayaman na ba yan?
Hindi, ganito na lang, boss, para hindi naman kailangan kasi kapani-paniwala eh, no? Para hindi malito ang taong bayan, dapat sinabayin nyo na. O kasi magtataka sila, bakit kay BP Sara lang ipapasa sa Committee on Justice bukas? Tapos yung iba, yung mga sa Kongreso, oo, eh wala. Eh unfair, di ba? Hinihilingan ng taong bayan na ilabas yung salin. Pero hindi lang si BP Sara. Kasama sila. O di sabayin nyo na para walang hindi magtaka ang taong bayan. Kasi pagkatapos nito, baka mamaya, kwentong kutsero na lang, sabi ni Aling Ledesma. Inuna yung kay BP Sara, pagkatapos wala na, nakwento na. Nakwentuhan na lang tayo, sabi ni Aling Ledesma. Starring ka lagi, Aling Ledesma. Oo. Tuloy. Ang sabina na aming ipinapadala ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sabinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang rango niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Wait lang, Bo. Flood control related. Wait. Si Sopronio ay empleyado ng Congress. Oo. Masasite in contempt. Bakit hindi nyo idirekta dun sa congressman na nadadawit sa flood control? Tatanong lang ho. Okay, magalit ha. Bakit hindi nyo direkta doon yung cite in contempt kung ayaw nila na magbigay ng kanilang salin? Bakit ito si BP Sara, agad-agad nyo ibibigay bukas o sa isang araw o kailan nyo gustong bibigay? At isang malaking tanong doon. Yung pagpapile ba nila ng plunder case dito sa dalawa, kailan ba? Mayo? Mayo ba? Mayo. Kasi yun ang narinig natin eh. Bakit sa Mayo pa? Pwede nyo naman gawin yan. Ano bang araw ngayon? Martes. O pwede nyo gawin sa sa Miyerkules, bukas o kaya Huwebes. 'Di ba? Napapaisip ang ating kababayan. Oo nga no. In-announce mo na. Sorry. In-announce mo na. Bakit hindi mo pa tinuluyan ngayong Huwebes? Aray ko. Kaya sabi ni BP Sara dito lagi, Sarsuela na lang lahat. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga salin ng Kongreso. Ayun, At ito, kita nyo, umamin na. Kita nyo. Tataka kayo bakit wala pa rin salin. Pero hawak-hawak nila yung salin ni BP Sara. Ibibigay bukas. Diba? Kagaling. Aray ko, nadaan na naman tayo sa bagong kwento, bagong script, bagong pelikula. Sabi ni Aling Ledesma. warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag at sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Mark him word. Pag hindi nakuha within this week, which is mag-e-end siya ng Friday, tandaan nyo yung sinabi niya. Sususpitnihin niya raw, Secretary General. Bakit hindi makuha-kuha? Isang malaking palaisipan din. No? Kay BP Sara, mabilis nilang nakuha yung salin ni BP Sara. At ipapasa na nila sa Committee on Justice. Ganon. Pagkakampi nila, pwede next day, next month. Pag kay BP Sara, sabi ni Aling Ledesma, agad-agad. May rason po ba yung House kung ba't sila tumanggit at meron pa official na tumanggit? Wala sa akin, wala akong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag. Natumbok mo, sir. Tama. Para-paraan, di ba? Para-paraan. Kaya kung gusto, may paraan.
Doon tayo, sa ganong sistema. Pag gusto may paraan. Eh kung halimbawa ba may paraan kayo bukas, mamaya makuha nyo yung salin ng mga kongreso, kaya-kaya. Tatanong lang ulit tayo, sir, boss, amo, manager. Sa kahit ano pang dahilan, sapagkat sa sabina ng ombudsman ay sabina po ng batas. Sir, sorry. Etong sabina po for Sofronio ay para ibigay po ni Mr. Sofronio Gabonada sa inyo yung mga salin ng isang congressman lang po or multiple individuals? Salin niya mismo. Ani Sofronio? Siya po yung aming iniimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. So, sir, Bakit yung empleyado? Ano? Magnanakaw kaya yung empleyado na yun? Mandarambong din kaya yung empleyado na yun? Baka mamaya ang ikulong dito, ang may cite in contempt dito para may masabi siguro na kumikilos. Yung empleyado. Baka mo talaga tayo. Paano na yung mga congressman na nadadawit ng pangalan? Ikaw, nagtataka ka rin na siguro, no? Kasi parang, empleyado. Tsaka yung Secretary General, pwede pa. Kasi kung ayaw nga ibigay, dapat, siyempre, sabay-sabay. Eh, bakit yung empleyado, ang main character? Tatanong lang. itong nirereklamo niyo pong parang hindi po nire-recognize yung inyong sabina concerning Sofronio Gabonada. Yes, hindi, pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga salin. At ito po ay magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po ay tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Tapos, Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman, hinihingi po namin ang salin ng 10 Okay. taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso. yun maliwanag humihingi si Sir ng si Ombudsman Boying ng salin ng mga congressman, congresswoman na 10 taon kung gaano sila katagal nagserbisyo sa Congress. So meaning to say, kailangan sumunod sila sa ombudsman or else, ano mangyayari? Tuloy. At lahat po ng Secretary General at nakaraan mula sa 10 taon na Okay? hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihingi rin po namin ang kanilang mga salin. Bibigyan pa namin sa pina sila bukas at sana wag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Ombudsman, meron ako Which is ngayon yun kasi kahapon nag-live itong si Sir Ombudsman. So, sana magsabay-sabay kung talagang gusto nilang maging transparency dito sa usapin ng pandarambong. Kasi, bakit yung salin ba ni kukunin nyo rin ni Balulong tsaka ni Bonget? Tatanong lang din. Sana isama nyo rin kasi nakakapagtaka. Bakit bigla-bigla lang may hawak na sila ng salin ni BP Sara at itong sa Kongreso ay hihingin pa lang. Oo. Yan ang mga katanungan na dapat nating malaman. Ano ba ang mga problema? Ano ba ang dahilan kung bakit kakasuhan ng plunder? Itong si Chis Escudero. Kasi tataka tayo Kayo ho ay tataka. Bakit kailangan kasuhan si Chis Escudero ng plunder? Oo. Ano ba ang kanyang ninakaw? Ano ba ang kanyang ninakaw? Siya lang naman ay napagbintangan. Hindi natin alam kung napagbintangan. Kasi nasasangkot ang kanyang pangalan. Oo, kung ang tinutukoy mo ay si Chis Escudero, bakit kailangan siyang kasuhan? Karaniwan may kaso lang kung may, matibay na ebidensya paglabas ng batas, reklamo o affidavit. Hindi yan ang tanong O ano ang ninakaw, bakit kakasuhang plunder si Chis Escudero?
Ano ba ang kanyang ginawa? Ano ba ang kanyang dinarambong? Kayo nga, ano ba ang ninakaw ni Jesus Escudero? Tanong nga natin sa ano. Kayo, meron ba kayo naaalala? Pero yung fund, parang campaign fund lang ata ang alam natin eh, no? Campaign fund na parang may nag-donate ng 30 million. Yun lang naalala natin. Pero merong nasasabi dito. Hindi ko lang sure kung totoo na merong ilang milyon? Tama ba? Ilang milyon? Ano ba ang ninakaw? Walang napatunayan pa eh. Kasi pag ito plunder, kinasuhan, ibig sabihin, dapat kasi may investigasyon eh. Ano ang inaakusang ginawa? Sa mga balita at investigasyon, ito ang lumalabas na alleged kickback sa flood control project. Paktay kadiha ka. Ayun lang. May testigo na nagsabi na si Escudero ay umano tumanggap ng humigit kumulang 160 million na kickback mula sa proyekto. Ito, wala pa itong patunay. Meron ba ebidensya na inabot mismo sa kanya? Hindi ko sa kinakampihan si Mamang Escudero o si Chis Escudero, pero ang maingay na pangalan yung magpinsan eh, di ba? Tama. Oh. Kasama siya sa imbestigan umanong kickback. Hoy, gising, taong bayan. Kaya sige, tuloy nyo na lang yan. Yung pag-iimbestigan nyo ng mga kasong plunder na yan. Ombudsman magsasampa ng plunder versus Chis Escudero. Alamin nga natin to. Para magkaalaman na. Ito, sagana mamayan. Pasok. Ay, nawala. Ano ba yun? Bakit ganun? Ito. Kuya Jen, ano ang punto de vista natin ngayon? Alam mo ba, Jen, Oh. na may malaking pinakawalang statement ngayon si Ombudsman Crispin Remulla? Ba? Oo, kasi dati ang dami Puro nagtatanong. kabitenyo ngayon ang lumalabas sa media. Siyempre. Para na-monitor ko yan. Para na-monitor ko yan kanina. Yung tungkol sa ipapailan ng plunder. Yan, Yes, Opo. opo. At hindi lang basta kaso ito, plunder nga. Ang kanila daw pong inihahanda na i-file laban kay Senador Chis Escudero at kay dating Speaker Martin Romualdez. So dating Senate President at saka dating Speaker. Oo, mukhang matinding statement ito. Ang sabi niya, we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder ang inihahanda naming kaso laban sa kanila. Marami kasi ang pumupunta ng mga nakakaraan, di ba, Jen? Ano nang nangyayari dyan sa investigasyon sa flood control project? Ba't parang walang nakakasuhang medyo mataas-taas Tama. na puro kontraktor ang nangyayari na haharap sa kaso? Ang nakulong lang, isang kabitenyo din. At former pa. Former Senator Bongbong Villete. Pero hindi, sabi ng isang kabitenyo din, huwag kayo mag-alala. Naghahanda nga eh. Hindi nang basta-basta pwedeng mag-file ng hindi mo pinaghandaan. Madi-dismiss Dapat lang. airtight. Airtight. Oo. Kaya seryoso daw po ito. Hindi ito fake news. Ito pa kanyang babala. Jen, ha? Madaming madadamay. Ayun. Mukhang marami pa pong lilitaw na mga pangalan sa mga susunod na araw kaugnay ng kasong ito. Nauna na pong itinatanggi, matagal na, ng kapwa dating Speaker at dating Senate President ang mga aligasyong ito tungkol sa pagkakaugnay nila sa flood control anomaly. Ayan. Yan po ang latest natin. Para lang Kung halimbawa na ito nga ay aabante, yung mga plunder case na yan, sana matuluyan itong si Balulong, ano? Kasi siya lang naman ang tinutumbok dyan eh.
Pero in fairness, Boss Boying, ombudsman, nakakabilib din ang ginawa mo kasi kinasuhan mo na ng plunder case. Itong si Balulong. Kasi hindi ito mapatawag-patawag eh. Hindi ito may patawag doon sa Blue Ribbon kasi nga meron ngang kumakampi, may nag-aabogado. Kilala nyo naman kung sino nag-aabogado sa kanya. Pero magtataka ka, meron pang mga balita na ito ho ay lang, naipasok lang. Nagtataka lang din tayo, bakit nagkaroon ng gantong reaksyon? Tayo naman laging nagtatanong lamang, bakit ganoon, bakit ganari? Pero itong reaksyon na isa, magtataka ka, bakit ba talaga kay BP Sara ang uunahing ilatag yung salin. Samantalang yung salin ng mga congressman o lahat ng congressman o congresswoman o taga-kamara na, ika nga, to be followed pa. Kasi ngayon, kahapon kasi yung, di ba, kahapon yung nag-live press conference. So ngayon daw isasubmit yung salin ni BP Sara. Ngayon, magpagpepiestahan na kagad ng mga ng mga Committee on Justice. Magpepiesta na sila dyan. Tuwan-tuwa na naman si Boy Papay dyan. At saka yung si Palangkera, Larga. Ay, Palangkera rin. Kala ko si Larga pala. Si Larga. Tuwan-tuwa na naman sila dyan. Saka si Tabingi. Yung mga ganun. Sa ni BP Sara, pinagpepiestahan. Ang tanong doon, ganito. Kaya nyo ba makapag-sumite ng article of impeachment? Ganito kasi ang ginagawa nila ngayon. Sisirain nila sa publiko si BP Sara. Palalabasin nila mandarumbong. Kasi may salin na sila nakuha eh. Tandaan nyo, ang asawa ni BP Sara ay abogado, corporate lawyer, may law firm, marami silang mga negosyo. Kaya magugulat kayo, siyempre tataas yung pera, pero hindi nagnakaw yan. Baka magulat kayo pag lumabas yung salin ng mga congressman. Pero minsan talaga hindi ako nabibilib eh. Sa mga banat, meron kasi mga banat na parang alanganin eh. Alam niyo naman ang karakas ng mamang ito. Kakampi ito ng mamaya eh. Lahat ito isang pelikula lang. Sasabihin niyan, okay, walang matibay na ebidensya dito kay Balulong. Dismiss ang kaso. Pwede. Para hindi lang siguro magalit ang taong bayan, sabi ni Aling Ledesma, kumare, yung salin ni BP Sara, tapos follow na natin yung salin ng congressman, sabi ni Aling Ledesma. Kwento ni Aling Ledesma yan, ha? Nakanambugi ka, Rudy. Bakit ganun? Wag naman sana, hintayin pa ba nila na ang tao ay sobrang galit na? Eto, may pasok na naman natin. Ano ba itong kwento dito? Senate Impeachment Court to determine whether Madriaga daw. Ano naman kung Madriaga? Kita nyo, nakahanda na sila eh. Handa talaga sila dito sa mga usapin basta impeachment. Nakaredy na sila kay Madriaga, nakaredy na yung salin, nakatutok talaga sila kay BP Sara. Kala naman nila, abante sila. Taong bayan ho. Taong bayan. Ang gusto na ng pagbabago. Hindi na mapipigilan yan. Pasok! Makakausap po natin ang representative ng Manila's 3rd District, Naku, chairperson po ng House Committee on Good Government and Public Accountability at vice chairperson ng House Committee on Public Accounts, si Representative Joel Chua na ating suki din dito sa DCMM. Kong Joel, good morning. Si Peter at Danny dito sa DCMM. Hi Peter, Danny, magandang umaga at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Thank Morning, you po, Congressman. Oo, Congressman, maraming salamat po for your time. As always, you're very generous with us. So, ang mangyayari po,
sa susunod na hearing ay ito na po yung tinatawag na hearing proper at or trial proper. What is the right term po? Mini trial, ano ba? Well, alam po ninyo, ako ay hindi ko siya tinatawag na mini trial kasi parang Naku, pahambol ka pa. Ganun na rin eh. Bakit ka mo? Hawak nyo na ang salin. Di ba? Sa committee nyo. Ibinigay na. Napakaswerte nyo. Binigyan kayo ng salin, pero yung mga salin nyo, to be followed pa. Di ba? Ito daw ay hindi niya tatawaging mini trial. Ganito na nga nangyayari. Parang ang nangyayari, lumalabas, ang dami nyo para sa isang vice presidente na mula noon hanggang ngayon, hindi nyo kaya-kayang talunin. Diba? Kala nyo, aatinan kayo ni BP Sara sa April 14. Malabo. BP Sara, relax ka lang. Hindi ka inuubilga ng korte na umatin. Diyan sa sinasabi nilang in aid of legislation. May nagsasabi kangaroo court. Meron nagsasabi wala yan. Kasi ipapahiya lang si BP Sara diyan. Kahit pa ulit-ulit nyo siraan si BP Sara, magpa-interview kayo, sangkatuta kayo mga dorobo, hindi nyo tatalunin ang Agila ng Davao. Swerte nyo, nanalo pa kayo ngayon. Sabi ni Aling Marie. Tuloy. preliminary investigation lang naman to kung ikukumpara natin no sa piskalya. Parang ito yung sa piskalya fiscal level pa lamang to eh. So siguro masasabi natin na parang preliminary investigation proper lamang po to. So kaya nga po tapos na tayo doon sa mga sufficiency in form, pati sa grounds, etc. na you have disposed also of yung mga motions ng iba't ibang congressman, kagaya ni Kong Chel Jok, no? Ano po? So, kumbaga, yung housekeeping, tapos na po yan. What will we expect in the next hearing po? Sa next hearing, kasi po may mga sinampi na po kami ng mga dokumento. Like for example, sinampi na po natin dyan yung NBI pagdating po sa mga dokumento na dun po sa kaso na isinampa po sa ating Vice President pagdating po dun sa kanyang threat sa ating Pangulo, sa First Lady, at sa former Speaker Martin. Lumabas din yung katotohanan. Pati NBI sinupina na para sa kasong ano raw. Anak ka ng bugi, wala kayong mapiga, ano? Akala nyo naman natin si BP Sara dyan. No way, hindi atin yan. Alam niya na kung ano yung ginawa nyo sa Tuwadcom sa kanya, maaaring gawin nyo pa rin yan dyan. Saka yung mini trial yung sinasabi, gumawa na kayo ng committee report, ipasa nyo na sa Senado para doon magkaalaman kung meron ba talagang kasalanan si BP Sara. Hindi eh. Ayan na, bigla pa kayong magsasalita na parang piskalya pa lang. Aroy ka! Painit na ang sabi ko sa inyo, painit na bakbakan ngayon sa politika eh. Diba? Siraan dito. Mula noon, siniraan na lang si BP Sara. Salain nilabas na. Pero yung salain nila to be followed. Paulit-ulit ka, Kuya Goods. Hindi kasi unfair naman talaga. Naglabas sila at meron pa silang pakakasuhan kuno. Pero ang kahinat nito, wala na. Parang ano lang to, blue ribbon. Matagal nang gustong paimbestigahan si Balulong. Pero anong nangyari, walang patawag. Sarili nilang desisyon. Nagdidesisyon sila ng ganun. Diba? Pero kung gusto na talagang sobrang pagtuunan ng pansin ito, pag-aaksaya nila ng oras ito para maimbestigahan lang. Ito, si Balulong pwedeng makalaya dito. Sasabihin lang, walang mabigat na ebidensya. Dismiss ang kaso ni Balulong. At itutuloy nila ang kaso kay Mamang Quezon. Yan ang napapakawari ni Aling Ledesma
at ni Aling Marie dito. Puro chismosa ito eh. Wag naman sana ha. Pero abangan natin. Kailan? Baka next month pa. Ngayon ba na plunder case kay kay Mamang Quezon tsaka dito kay Balolong? Ngayong buwan ba o sa May pa raw ata eh, 'di ba? Sa May. Matagal-tagal pa. Basta kapit lang tayo mga kasama, huwag tayong bibitaw. Alam naman natin, lahat yan nagtulong-tulong para pabagsakin si BP Sara, para hindi makatakbo, para ma-disqualify. Pero, universe na ho ang nag-aadya na umupo si BP Sara sa 2028. So, ito na inihintay nyo. Ang shoutout segment natin, kaya hindi natin kakalimutan yan. Marami akong nakikita pag hindi ako nakaharap sa camera, pero pag magsha-shoutout na ako, konti na lang ang lumalabas, kaya pasensya naman po. Ito mula kay Ma'am Sinaida Aguilar. Shoutout po sa iyo. Kay Robert Topapa. Nanonood siya mula United Kingdom. Ingat po dyan. Kay Ma'am Nerissa Olita. Nanonood siya mula Kuwait. Kita nyo, dami na natin mga subscribers. Kwento yun sa kaibigan nyo na ito yung magandang panoorin. Informative at saka ayos na ayos. Si Kuya Goods. Kay Ma'am Glory Pilario. Nanonood siya lagi. Oo. Kay Cory Kong. Lagi din nanonood. Shout out kay Hilda Quebec. Nanonood siya mula Cavite. Alright. Ito kay Marisa Malaya. Laging nanonood mula Taiwan. Shout out po ma'am. At everyday, every morning. Kay Elfie Damadre. Watching palagi. Kuya Goods. At Quacker 1475. Kuya Goods, shout out. Life and Things. Yan, shoutout po. At ayun, may YouTube channel siya. YouTube. Oo nga, may YouTube channel siya. Panoorin niyo raw po. Catherine Perez, watching from UAE. Dumadami na yung ating sinashoutout ngayon, Mula kay Gemaline Vera, pa-shoutout sa Corfu C family, hoping of good health. God bless and of the whole family. Yan po mula kay Ma'am Gemaline. Alright, sino pa? Ayan, Norma Condo, Sir Goods, pakibati naman pamilya ko sa Tuguegarao City at sa anak ko sa Cavite at Taiwan. Salamat. Ayan binabati ni Ma'am Norma Conlo ang kanyang pamilya sa Tuguegarao at sa Cavite. At sino pa? Alright, at yung mga kababayan natin OFW at yung mga migrant, yung mga nag-migrant na. Na tandaan nyo kung kayo ho ay boboto sa ibang bansa kasi 'di ba pag halimbawa botohan, sila ay bumoboto. Sana lang solid natin yung boto natin kay BP Sara. Ngayon, ginagapang na natin kasi talagang ginagapang na natin talaga yung lagi nating sinasabi ito sa taong bayan na BP Sara lang ay boto nila. Kasi nga, itong maraming durobo dyan na hanggang ngayon walang katigil-tigil siraan si BP Sara. Okay, Ma'am Nemia Demoy, shout out, Kuya Good, shout din po sa inyo, Ma'am. Deseren Fernandez, ayan, nanonood siya mula Qatar. Dami. Galit ang taong bayan sa mga gantong sistema ng mga... ang ending nito, ikaw magbigay ka kung anong title, anong ending nito. Itong Flander case kuno. Wala pa naman hindi pa naisasampa, kaya kuno pa lang. Di ba? Pwede pa magbago yan. Pwede pang si BP Sara lang talaga ang target nila. Kaya kung umabot sa video, kay Ma'am Malu, The Survivor Mix Vlog. Shoutout po mula Hong Kong. Rachel Panyero, good morning. Nanonood siya from Singapore. Ang dami. Comment lang po kayo kung magpapa-shoutout kayo at kayo ay shoutout natin. Hanggang sa muli, huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe.
at ating paglalambing, hit mo yung notification bell. Alright, bye-bye!